Viewers na pala, let's go here. Mapagpalang gabi po, Barangay Santa Cruz. At yung nasa labas at kabilang dako po roon, na sumusubaybay lagi sa ating prayer walks. Magandang gabi po. Nagpapasalamat po ang barangay namin sa mga suportang pinararamdaman niyo po sa amin. Andiyan po kayo palagi sa proyekto ng ating mahal na kapitana. Magandang gabi po, Ma'am Celia Nagum from Denmark ba to? From Denmark. Sino ba yun pala? Gayon din po kay Kad Damaso. Magandang gabi po. Kay Ma'am Mirna Damaso, mapagpalang gabi po. Kay Doña Nelia Juanita Scorder, magandang gabi po. Kay Nati Reyes, isang mapagpalang gabi po sa inyo. Sa pinaka-sexy po ng Barangay Santa Cruz, Beauty on Gojon, magandang gabi po. Sa pinakamaganda pong konsihala, kasi nag-iisa lang siya, Konsihala Luz Bertido, mapagpalang gabi po. Kay Ginoong Emilio Binuya, magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa panonood nyo. Kay Angelita Garcia Balmayo, magandang gabi po. From Tarlac. Kay Daniel Bertido, magandang gabi. Sa aking ate Cora, Corazon de Leon Dasig, magandang gabi po sa iyo. Sa aking pamangkin, Susie Dirus, mapagpalang gabi. Kay Mr. Roger Reyes, magandang gabi po. Kay Mr. Roger Galigues from Concepcion, magandang gabi po. Walang picture ko, ti. Napunta rin yung picture. Tinitingnan ko yung sa lahat po na nakikiisa sa ating prayer gabi-gabi. Maraming salamat po. Kay Miss Ann Cordero,
from Canada. Magandang gabi sa iyo, pamangkin. Kay Ma'am Belinda Dasig, mapagpalang gabi po. Sa ating may bahay ng SEC, Marita Naagum, magandang gabi po sa inyo. Kay Ma'am Josephine Mamaklay, maraming salamat po sa inyong laging pagsubaybay. Ma'am Dayan Pacson, magandang gabi po. Share lang po para dumami pa po tayo. Late na ako. Sa aking nasnik from Spain, Alice De Leon, magandang gabi po sa inyo. Ingat po tayo lagi. Kay Santiago Casey, magandang gabi po sa inyo. Sa ating mahal na kapitana, ingat po kayo dyan. Magandang gabi po. Sa lahat po ng nakikinig gabi-gabi sa ating prayer works, isa puso po natin at sa isip po, sigurado po, giginhawa po ang mga problema natin. Danas ko na po yan. Sa aming kabarangay na nasa New York ba si Cora? Sa New York, Cora Martin Bueno, mapagpalang gabi po sa inyo. Kay Pastora Shari, magandang gabi po. Ingat po kayo. Kay Ma'am Nemia de la Cruz, good evening po. Sa aking masipag na BNS, Nanay Inibilya Soto, magandang gabi po. Dami agad. Keep on sharing po mga kabarangay. Share lang po. Kay Ate Ami Akwasam, mapagpalang gabi po. Kay Mr. Darwin Pacson, mapagpalang gabi po, sir.
sa ating pong kapatid ni Sek, Noemi Neri. Magandang gabi po. Protein. Marami pa yan. Maraming salamat po sa mga nagiging guest po namin, pastora, pastor, at saka sa mga nakikishare ng mga salita ng ating Panginoon. Maraming pong salamat sa inyo. Kahit po wala kaming talent fee, andito pa rin po kayo. Buong puso po kami nagpapasalamat sa inyo sa pag-share po ng mga salita ng ating Panginoon. Pwede na siya. Nandito na po yung ating nasipag na pastor. Lagi pong nakasuporta sa atin. Pinakikilala ko po sa inyo ang napakagwapo pong pastor. Walang iba po kundi si Pastor Daniel Salas. Magandang gabi po, Pastor. Ayan, so magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na mga kabarangay. Muli ay pinagpalang gabi. Sana ay nasa mabuti tayong kalusugan. At alam natin na ang Panginoon ay lagi naghihintay sa mga taong nagnanais na tumawag sa Kanya. Kaya itong gabi-gabi na pananalangin ay isang kapanapanabik, at ika nga kaabang-abang sa mga talagang nagtitiwala at naniniwala sa panalangin. At lahat ng tao ay ika nga ay marunong manalangin. Kailangan ho natin ng pagtitiwala. Kaya lahat ng nagtitiwala sa pananalangin ay inaabangan po ang laging ganitong oras upang manalangin, tumawag sa ating pong Panginoon. Tayo po ay magpasimula sa ating pong pag-imbita sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At ang shofar, itong horn na ito, ay naniniwala po tayo na ang tunog sa huling mga araw ay maririnig po natin sa pamamagitan po ng mga trompeta. At ang tunog na ito ay mayroong kakayanan na i-bless tayo, nagre-release siya ng power, ng anointing, ng pag-asa, kagalingan, at kalakasan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po bago tayo dumako sa ating pong pag-aaral ng kanyang mga salita, ay tingnan po natin at imbitahin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng tunog ng trompeta.
ng Panginoon. Praise the Lord. So muli po ay magandang gabi sa ating lahat. Nawa ho ay pagpapalain tayo ng ating Panginoon at idideklara po natin yung blessing ng Lord sa ating pong physical, maging sa ating pong mga kapamilya, kamag-anak, no, maging sa ating pong mga pinagkakakitaan. Ngayon ho ay tayo po ay magbukas sa aklat ng 1 Corinthians chapter 12 verse 31. Ang sabi po dito, kaya't buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila, kaya't ang tatlong ito ay mananatili, pananampalataya, pag-asa, at ang pag-ibig. Tayo'y manalangin sandali. Panginoon, sa gabi pong ito, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa magandang panahon at patuloy, Panginoon, na pagbibigay mo sa amin ng kalakasan at magandang kalusugan, Panginoong Diyos. Amin pong kinikilala na kayo ang may-ari ng lahat. Kaya po kami ngayon ay narito upang isang guni sa inyo at hilingin, Panginoon, ang patuloy mo pong pagsama sa amin. Maranasan nawa namin ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong mga salita na magbibigay sa amin, Panginoon, ng hamon at katatagan ho. Patuloy na kayo ang siyang maluwalhati at madakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi po ni Apostol Pablo ay mayroon pong tatlong nananatili, yung pananampalataya, yung pag-asa, at yung pag-ibig. Kaya lang, mayroong isa sa pinakadakila rito, yung pag-ibig. Kaya nga, marami daw hong bagay sa mundong ito na sinabi ni Apostol Pablo sa verse 12 ng 1 Corinthians, ang mga kaloob na espiritual katulad ng pagpapayo, pangangaral, pagsasalita ng iba't ibang wika, mga pagpapaprophecy at pagpapagaling. Ang ganitong mga kaloob ay talagang hinahangaan at ito ay napakaganda. Pero ho, ang pinakamainam po dito sa bagay na ito ay patungkol sa pagmamahal. Ito po ay binigyang diin ng ating Panginoong Jesucristo na ang ugat ng lahat ng bagay ay sa pamamagitan ng pag-ibig. Mayroon kang pananampalataya, mayroon kang pag-asa, kung wala namang pag-ibig ay walang saysay ang lahat. There are rooted in the character of God. Ito ay umuugat ho sa ugali ng ating Panginoon. Kaya nga ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa mananatiling nakaugnay sa kinilalang Diyos na tunay. So lahat ho tayo ay kumikilala sa Panginoong Diyos bilang ating pong tagapagligtas, bilang ating pong Diyos na manggagamot sa ating pong mga karamdaman. Pero bakit kailangang ilathala ng Diyos yung kahalagahan ng pag-ibig? Sapagkat si Kristo ay pag-ibig. Mayroon tatlong bagay na bibigyan nating pansin dito, yung faith, yung hope, at saka yung love. Yung pananampalataya ho, ang pananampalataya, ang pundasyon ho kasi ng pagkilala natin kay Kristo bilang ating Diyos. Ito po ay isang pundasyon ng ating pong pagkilala kay Kristo, yung ating pananampalataya. Anin mo yung pag-ibig kung walang pananampalataya, hindi pa rin nakaugnay doon sa tinatawag natin na true love. Kasi nga, ang nais ng Panginoon ay pag-uugatan natin ng relasyon ng tao at ng Diyos at sa lahat ng bagay na banal ay ang patungkol sa pananampalataya. Kaya nga, mas malalim yung itinuro niya kay Abraham. Sapagkat si Abraham ay ama ng pananampalataya ng lahat ng mga tao sa buong mundo, na kung saan sila po ay nananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay isang matibay na pundasyon. Kumbaga, sa isang tahanan na wala pong pundasyon ay isang napakahina ho ito na gusali, pwedeng tangayin ng hangin, malalakas na bagyo. Kaya nga ang pananampalataya natin ay isang matibay na basihan ho na tayo po ay mayroon pong matibay na pundasyon sa ating pong Panginoon. Kaya nga ang pananampalataya, ang sabi doon, ay sa mga bagay na hindi nakikita, sa mga bagay na makalangit, sapagkat ang langit lamang ang nakababatid ng ating pong pagkilala sa ating pong Panginoong Jesucristo. So yung pananampalataya ay pundasyon. Kaya nga kung wala kang faith sa Panginoon, ang iyong pundasyon ay napakahina. Kaya pag dumating yung mga
mga suliranin, dumating yung mga pagsubok sa buhay mo, no? Ang unang lalapitan ng tao, sino? Sino ang kanyang kauna-unahang pupuntahan? Okay ho, kaya naniniwala po ako na sa loob po ng halos magdadalawang buwan na ho tayo na nananalangin dito, may mga miracles na pong ginawa ang Lord sa barangay po natin. May mga ginawa na po ang Diyos sa buhay po ninyo. May mga ginawa na po ang Panginoon ng kagalingan, pagpapala, lahat po. Mayroon na po tayong naranasan na mga himala ng Panginoon habang dinadaos po ang ganitong pagtitipon. Kasi lahat po ngayon ay mayroong pananampalataya kay Kristo. Kailangan po ito ay matatag na faith, hindi po dapat ito mahina sapagkat marami pong darating na mga pagsubok pa sa buhay po natin. Kaya sabi po ng Genesis chapter 6 verse 15 verse 6, si Abraham po ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito sa itinuring na matuwid ni Yahweh, si Abraham ho ay binago ng Diyos yung kanyang pangalan from Abraham to Abraham, Abram to Abraham. Binago ng Lord dahil nakita ng Diyos kung paano siya nanalig sa Panginoon sa kabila ng kanya pong minsan pag-aalinlangan. Pero nakita ng Lord ang kanyang puso kung gaano katatag sa Panginoon. Hindi po siya nag-aatupili na manatili ang kanyang pananampalataya sa ating Diyos sapagkat mayroon siyang matinding ugnayan sa ating pong Panginoon. Kaya ho tayong lahat ay nag-uugat sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. At inilalagay ng Diyos ang kanyang puso sa buhay ng bawat isa sa atin nung siya'y namatay sa krus para patunayan na ang lahat ng sumampalataya, lahat ng nanalig sa Kanya ay mayroong pong pag-asa. Hindi po nanatiling patay ang ating Panginoon. Nabuhay po siya hindi para maging mabait tayo. Nabuhay po ang Panginoon hindi para magiging matuwid tayo. Nabuhay po ang Panginoon para patutuhanan na yung pananampalataya mo ay mayroong matibay na basihan na tuto pa rin ng Diyos ang anumang kahilingan mo. Amen? Kaya dito ipinakita rin ng Lord yung pangalawa, yung pag-asa. Sa aklat po ng Galatia chapter 1 verse 27. Ang pag-asa naman ay isang tuon o isang focus ng ating pagkilala kay Kristo. Kanina ho, yung pananampalataya ay pundasyon ng ating pong pagkilala kay Kristo. Ngayon ho, itong pag-asa ay isang tuon, isang direksyon, isang focus ho ng pagkilala natin sa Diyos. Ito ang masayang paghihintay sa gagawing pagliligtas ng Diyos dahil sa pag-asa, no, na mapagtatagumpayan natin ang mga kasalukuyang pagsubok. Dahil sa pag-asa, tinatanaw tayo o tumatanaw tayo sa araw ng bukas ng may kagalakan. So, ibig sabihin nyo, lagi tayong nakatingin doon sa hinaharap kasi hindi na tayo babalik sa nakaraan. Ang buhay po natin ay patungo na doon sa kinabukasan. Haharap po tayo sa ating Panginoon na one by one, hindi po isa-isa ho tayong titingnan natin ang ating Panginoon, yung ating direksyon, yung ating focus kay God sa ating pong pagkilala sa Kanya. Kung sino siya sa buhay natin at ano ang ating pagkakilala sa Diyos at ano ang ating ginagawa habang kinikilala natin siya bilang ating Panginoon na sinasampalatayanan at umaasa tayo na si Kristo nga ay mayroong gagawin at tayo naman na mga nabubuhay pa dito ay masaya nating iintayin ang kanyang pagliligtas sa atin sapagkat darating tayo sa pinakamatinding pagsubok, hindi lamang itong pandemyang ito. Sabi nga po, mayroong isang prophecy na this coming 2022 ay mas matinding virus pa yung ating mararanasan na pwedeng wala nang magiging lunas. Kahit anong inventohin na mga vaccine, hindi na po kayang lunasan sapagkat ito ay hindi na nanggagaling sa daigdig. Ito ay propesiya na kung saan ipinaghahanda tayo, hindi para takutin, kundi hinahanda tayo sa hinaharap na darating. Sapagkat alam ng Panginoon kung sino ang kumikilala sa Kanya at kung sino yung naniniwala sa Kanya at kung sino yung nananampalataya sa Kanya at nananatili sa Kanya sa huling mga araw. Alam niyo ho kasi itong horn na ito, itong shofar na ito, in the last day, ito na lang ho yung maririnig natin na tunog. Wala nang tricycle, wala nang bus, wala nang sound, wala na pong tugtugan, wala nang sayawan. Iisang tunog na lang yung maririnig natin, itong tunog ng trompeta ang maririnig ho natin in the last day. Kaya we believe po, naniniwala po ako na kapag ang ating pag-asa ay nakatuon kay Kristo, abay walang alinlangan.
na mayroon tayong kinabukasan at ang Diyos mismo ang ating makakaharap in times. Kung tayo po ay dumating doon. At anyway, nasabi po rito, walang hanggan po ang pag-asang ito, hindi lamang dito sa lupa. Dito binibigyan tayo ng assurance ng Panginoon ng kasiguraduhan ng kanyang kamatayan ay hindi na nanatiling patay ang kanya pong kapangyarihan. Mayroon pong kapangyarihang buhay para po magkaroon tayo ng pag-asa, hindi lamang dito sa lupa, kundi pati doon sa langit. Ang pagnanais nito ng ating Panginoon, sapagkat gusto ng Lord na ikaw ay nakatingin at nakatuon sa Kanya sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng mga trahedya ng buhay mo. Kailangan ho ang tatlong ito. Number 1 ho, pananampalataya ay isang pundasyon ng pagkilala mo kay Kristo. Yan po ang hiningi ng Lord, manalig kayo. Ang sinumang sumampalataya sa akin ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng John 3:16. At ang sabi naman ng John chapter 1 verse 12, ang sinumang nanalig, kinilala siya at tinanggap siya bilang Panginoon ng kanyang buhay, ay binigyan ng Diyos ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Hindi lahat anak ng Diyos. Mayroon pong kasiguraduhan, mayroon pong inilaan, mayroon pong requirements ang Diyos para dito, na hindi lahat ng tumatawag ay makararating sa langit. Yun lamang sumusunod at tumutupad ng kalooban ng Diyos, amang nasa langit. Hindi po lahat, mga kapatid. Kaya ho, mainam po itong maintindihan ng lahat ng tao na ang pundasyon ng pagkilala kay Lord ay faith. At ang focus naman ng pagkilala sa ating Panginoon ay ang pag-asa. At ang panghuli ho ay pag-ibig. Ang pag-ibig ho ang pagkilos ng pagkilala sa ating Panginoon. Ano man ang pananampalataya mo, mayroon ka mang inaasahan kung hindi ka kumikilos, wala nga ring halaga ang lahat. So ang pag-ibig ho ay ito yung pagkilos ng pagkilala mo sa Panginoon. Paano mo ba siya pinaglilingkuran sa buhay mo? Kung talagang mahal na mahal mo ang Diyos, paano mo kinikilos ang iyong sarili palapit sa Panginoon? For example, itong panalangin. Ito po ay isang uri ng ating pong pagmamahal sa Panginoon. Hindi tayo nagpipray because mayroon tayong pangangailangan. Nagpipray tayo kasi mahal natin ang Diyos at gusto natin na maramdaman natin ang Panginoon para tayong mga bata na mayroon tayong hinihingi sa Diyos. Ang ibig lang sabihin nito, pinalalakas, pinatatatag ng Panginoon yung ating relasyon sa Kanya habang tayo nananalangin. Kaya nga, mayroon tayong hinihingi sa Diyos na hindi binibigay ng Panginoon. Pero hindi dapat tumigil sa panalangin kapag hindi binigay ng Lord. Kasi kung mahal mo talaga ang Panginoon, araw-araw mo siyang kakausapin. Amen po ba? Ang mag-asawa, ang pamilya, ang mga magkapamilya, tatay, nanay, na hindi nag-uusap sa loob na maghapon, may problema yung relationship nila. Kasi wala nang pag-uusap eh. Okay? Ganon din sa Panginoon. Pag hindi mo kinausap si Lord sa loob ng maghapon, may problema yung connection mo, may problema yung foundation mo, may problema yung pag-asa mo. Kaya kinakailangan, araw-araw, kaya itong sineset ni Kapitana na ito, napakaganda ho nito. Okay, napakaganda po nito. Naaabot pati yung nasa ibang bansa eh. Na ipag-pray. Kaya ho, wag ho nating ipagdamot yung time natin na manalangin sa Panginoon or makinig sa live prayer na ito, no? Sapagkat tinuturuan tayo ng Lord na lumuhod. Tinuturuan tayo ng Diyos na manalangin. Kung mahal mo talaga ang Lord every day of your life, kailangan mong tumawag sa Panginoon. Ang sabi ng Jeremiah 33 verse 3, "Call unto me and I will answer thee." Sabi doon, hindi ka bibigay ng Lord. Hindi ibig sabihin, pag nanalangin ka ngayon, tutugunin ka agad ng Lord. May mga instantly na tinutugon ng Panginoon yung prayer, pero may mga bagay na hindi tinutugon ng Panginoon, pero hindi ibig sabihin na hindi niya tutugunin. May process ang Lord sa kanyang pagtugon sa atin. Lord, bakit hindi mo pinagaling? Ang tagal kong nanalangin sa iyo. Hindi yun. Ang gusto ng Panginoon, matuto tayo. No? Matuto tayo na maghintay sa pagtugon ng Diyos. Kaya yung araw-araw pananalangin, dinidevelop ni Lord yung yung ugnayan mo sa Kanya, yung intimacy, yung kalapitan mo sa Kanya. Kasi minsan nalalayo tayo sa Lord eh. Minsan nalalayo tayo kay Lord. Akala natin nakakakonek tayo. Pero tandaan natin, may mga prayers na parang hindi dinirinig ng Panginoon. Pakiramdam mo lang yun. Hindi bingi ang Lord, sabi ng Bible. Minsan sabihin mo, parang hindi ako naririnig ng Lord. Pwede ba, tawagin mo ng sakap kasi mas malapit yung si Kapitana, mas malapit kay Lord yun. Tawagin para ipag-pray ako. Hindi ho. Lahat ng tao, pinakikinggan ng Panginoon. Kanya-kanya lang, may proseso lang ang lahat ng pagtawag natin kay Lord para tugunin yun.
Ang kinakailangan at importante dito, nagagawa mo dahil mahal mo ang Panginoon, hindi dahil may kailangan ka kay Lord. Amen? So, ang pag-ibig, ang pagkilos sa pagkilala sa ating Panginoon. Ito ang maalab na damdamin para sa Diyos at sa kapwa. Ito ang nagpapayabong ng pananampalataya or nagpapalago ng pananampalataya at pag-asa. Lumalalim ang ating pananampalataya dahil siya ang pag-ibig. Tumitibay naman ang ating pag-asa dahil siya ang pag-ibig. At ito ang pinaka makapangyarihan sa lahat, ang pag-ibig. Ito lamang ang pinakamaaaring maging ganap sa ating pong buhay na pwedeng tumalo sa kasamaan at mag-alis ng mga kirot at hapdi ng buhay at mga makapanunumbalik ng mga naglahong pananampalataya at pag-asa. Yung ating pong pagmamahal sa Panginoon. Love, it is a medicine. Ang pag-ibig ay gamot sa mga sugat sa kalooban ng tao. Kaya kung mahal mo ang Diyos, ipapanalangin mo yung kapwa mo. Kaya ito, naipag-pray natin, pag-pray natin yung barangay, naipag-pray natin yung bawat pamilya, naipag-pray natin yung nasa ibang bansang mga OFWs, ito po ang isang katotohanan at isang basihan na may Diyos sa barangay na ito. Amen? May Diyos sa barangay na ito. Excuse. Purihin ang Panginoon. 3 bagay lang ho. Pananampalataya, ang pundasyon ng pagkilala natin kay Lord. At pag-asa, ang focus ng ating pagkilala sa Panginoon. At ang pag-ibig, ang siyang pagkilos ng ating pagkilala sa ating Panginoon. Tayo'y manalangin sa ating Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. O amang Diyos na dakila at makapangyarihan, muli mo kaming pinukaw, muli mo kami, Panginoon, ginising sa ganitong paraan upang ang lahat, Panginoong Diyos, ay maabot sa pamamagitan ng panalangin. Magkalayo man ang aming mga tahanan, magkalayo man, Panginoon, ang bawat isa, subalit pinaglalapit mo kami sa pamamagitan ng aming mga panalangin. O Diyos, kami po ay sumasangguni sa inyo. Amin pong inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, ang aming bayang Sinilangan. Patuloy mo po itong yakapin, kalingain, Panginoon, at protektahan. Ibalik, Panginoong Diyos, ang kinang, ibalik, Panginoong Diyos, ang ningning ng aming pong bansa. Sapagkat ang nais mo, Panginoon, ang bayang ito ay manumbalik, tumalikod sa kasalanan, manikluhod, at laging tumawag sa inyo, at ipaprasper mong muli, O Diyos, ang aming bansa. Amin pong dinudulog sa inyo ang lahat ng namumuno, Panginoon, ng bansang ito. Mula sa pinakamaitaas, Panginoong Diyos, na katungkulan hanggang sa pinakamababa, Panginoong Diyos, na katungkulan. Bigyan mo po sila ng banal na pagkatakot at patuloy, Panginoon, na pakilusin mo ang iyong banal na Espiritu Santo at ito ang siyang, Lord, umantig ng kailang mga puso na higit silang kumapit sa inyo sa panahon, Panginoong Diyos, ng mga pagsubok. At patuloy mo pong pakilusin din ang iyong mga anghel upang bantayan, Panginoon, ang 4 na sulok ng bansang ito. At ikaw ang Diyos na manatili at maghari, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Dahil alam po namin na mahal mo ang bansang ito. Sapagat ito lamang ang isa sa bansang pinakarelyosong bansa na laging nananalangin sa inyo at malapit sa inyong puso. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga nanunungkulan, Panginoong Diyos, na magkaroon ng banal na takot at higit sa lahat, Panginoon, ay humilala sa inyo, maglingkod, Panginoon, na naaayon sa iyong kagustuhan. Bigyan mo po sila ng wisdom at understanding, Panginoon, sa kailang mga paglilingkod na maging malinaw na ang pinaglilingkuran nila ay hindi lamang tao, kundi ikaw, Panginoon. Sapagat ang lahat ng nahalal, lahat ng naupo, Panginoon, ay ikaw ang nagluklok sa kanila. Patuloy na kayo ang siyang maghari at manguna. Ganon din sa mga frontliners, Panginoon, mga doctors, mga nurses, mga pulis, mga kasundaluhan po namin, mga barangay officials, O God,
Lord, protektahan mo po sila. Ang kailang mga pamilya, ang kanila pong mga mahal sa buhay, lagi mo pong iingatan. At hayaan, Panginoon, na gumaling. Kung mayroon mang karamdaman sa kanila, ikaw ang siyang magpagaling, Panginoon. Idampi mo ang iyong mapagpalang kamay at patuloy, Panginoon, na pakilusin ang iyong kapangyarihan, ang iyong mapaghimalang kamay, Panginoon, upang i-restore, Panginoong Diyos, ang mga physical na may nararamdaman ngayon sa bawat pamilya, Panginoong Diyos, dala, Panginoon, ng COVID-19. Lord, i-restore mo ang kailang immune system, O God, ang kanilang mga cells, Panginoon. Lord, i-provide mo ang kailang pangangailangan at patuloy na kayo ang Diyos na manguna sa kailang mga puso at buhay, Panginoon. Purihin po kayo, Ama, at amin din pong dinadalangin ang bawat mga kapatid namin na nasa iba't ibang panig ng bansa, Panginoon, ng mundo, Panginoong Diyos. Abutin mo rin po sila, aliwin mo sila ng iyong kagalakan, Panginoon. Palakasin mo sila at patuloy mo silang samahan. Malayo man sila sa kanilang mga mahal sa buhay, ngunit kayo ang Diyos, Panginoon, na higit na nakaalam ng kanilang mga pangangailangan. Lord, punuin mo at puspusin mo ng kagalakan ng kailang mga puso. Ilayo mo sila sa sakit at karamdaman at patuloy, Panginoon, na kayo ang siyang maranasan ng kailang pong mga buhay. Ganon din, Panginoong Diyos, amin pong dinadalangin ang bayan ng Saragossa. Lord, kahabagan mo po ang bayan ng Saragossa at muli mo, Panginoon, paunlarin at makita, Panginoon, na ikaw ang Diyos din ng Saragossa, Panginoong Diyos. Lahat ng mga officials, Panginoon, na naglilingkod at nanunungkulan sa amin pong bayan, turuan mo silang maglingkod at sumunod sa inyo, Panginoon. At ikaw ang Diyos din, Panginoong Diyos, na magpapaalala sa kanila ng katuwiran at kabanalan, Panginoon. Turuan mo sila, Panginoon, na magiging matapat sa tungkulin, Panginoong Diyos. Nawa, O God, ay patuloy na maranasan ng bayang ito ang iyo pong kapangyarihan. Ganon din sa amin pong barangay, Panginoon, sa barangay Santa Cruz, O God. Salamat, Panginoon, sa pamumuno, O God, ni Kapitana, at sa kanyang mga counselor, Panginoon, 10 ng kanya pong mga kasamahan sa barangay, Panginoong Diyos. Lord, kami nananalangin. Salamat po dahil kayo ang Diyos na patuloy, Lord, na pumikilos sa kanila. Ingatan niyo po ang kailang kalusugan, ilayo mo sila sa lahat ng sakit at karamdaman, bigyan mo sila, Panginoon, ng pag-asa, at higit sa lahat, Panginoon, palalimin mo ang kailang pananampalataya at ang kailang, Lord, pag-ibig, Panginoon, sa barangay na ito. Nang sa gayon, Panginoon, ay, Lord, naniniwala po kami na walang imposible sa iyo. Ano man ang kahilingan ay kaya mong ipagkaloob, Panginoon. At bawat isa, Panginoong Diyos, sa barangay na ito, Lord God, ay maaabot ng iyong mga biyaya. Lord, kinikilala po namin na kayo ang tagapagligtas, kayo ang manggagamot, kayo ang kalakasan at tanggulan, Panginoon, sapagkat alam po namin, Lord God, na bagay, Panginoon, ay nasa inyo, Diyos. Hawak mo ang aming buhay, hawak mo sa iyong mga kamay ang lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya ini-offer po namin, Lord God, ang barangay Santa Cruz na ingatan mo, kalingain mo, Panginoon, protektahan mo laban sa mapanganib, mga sintomas, Panginoon. Lord, ilayo mo kami sa anumang sakuna, Panginoon. At laging ikaw ang Diyos na patuloy na magpapaalala sa bawat mga mahal namin sa buhay sa barangay Santa Cruz na ito, O God. Salamat po ng marami at ikaw din, Panginoon, ang patuloy, Lord God, na maglagay sa puso ng bawat isa, sa bawat gabi-gabing pananalangin at paghahayag ng iyong mga salita. Naway patuloy, Panginoon, ang mga salita mo'y natanim sa pinakamatabang lupa, Panginoon, sa aming pong buhay, O God. Na ito'y tutubo at magbubunga at mag-aani ng masagana, hindi lamang po kami, kundi yung next generation, Panginoon. Sila po ay patuloy na makapaglingkod po sa inyo. Hayaan niyo po, Panginoon, na mapuspos ang kapangyarihan at kulatihan ang lugar na ito habang ito'y ginagamit mo upang silyuhan, Panginoon, at panatilihin ang iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at manggagamot. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon and God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po, Pastor Daniel Salas, sa napakagandang senior niyo po ngayong gabi sa amin. Huwag po kayong matakot dun sa nabanggit niya. Basta kumapit lang po tayo sa Panginoon. Hindi po tayo pababayaan. Maraming salamat po kay Ma'am Gladys
sa akin pamangkin, Helen de la Cruz, Mirna Maitim, Mr. Harold Mamaklay, welcome po rito. Maripi Kabatik, magandang gabi po. Kay Mr. Albert Churiano, magandang gabi po. Mr. Romeo Villasoto, magandang gabi po. Mapagpalang gabi po, Miss Dalisay Baligat, magandang gabi po sa inyo. Sa aking nasni, Jesus Reyes Dasig, magandang gabi po. Kay Ma'am Rona May Pineda, magandang gabi po. Kay Mili Villegas, mapagpalang gabi po sa inyo. Kay Ginang Konsihal Emma Dani Arsanan, magandang gabi po, Konsi. Kay Maylin Santiago Abelardo, magandang gabi po. Kay Catalina Penilla, magandang gabi, Abay. Kay Rafael de Garcia, magandang gabi po. Kay Caroline Correz, from Purok Tres, magandang gabi po. At kay Mayra Damaso, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat po ng nakiisa. Sana po, gabi-gabi po natin gawin to, magsama-sama po tayo. Ang sabi nga po ni Kapitan, kapag sama-sama, kayang-kaya. Muli po, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po. Atumpay na naman po.